Ano nga ba ang fourth dimension? Ang fourth dimension ay ang duration o time. Ilang taon na rin ang nagdaan kung saan pilit ginagawa ng konkretong representasyon ang oras. Paano natin malalaman ngayon na mayroon ng fourth dimension? Ang maaari ko lamang sabihin ay dahil sa experience. Sa mga sci-fi na palabas, madalas nating makita ang konsepto ng mga dimensyon at paglalakbay sa mga ito. Maging man sa mga parallel universes, parallel dimensions, o pati ang paglalakbay sa oras at panahon, kung iisipin nga naman ay nakakatuwa ang mga konseptong ito. Pero kung ating titignan ng maigi ang mga konseptong ito, maaaring tayo ay maliwanagan sa existence ng ganitong ideya at kung paano ang takbo ng paligid at ng mga bagay-bagay. Sa ating tatlong dimensyonal na mundo, pamilyar tayo sa haba, lapad, at taas. Pero ano nga ba ang ikaapat na dimensyon? Tara, alamin pa natin ang mas malalim na usapin na ito. Ang ikaapat na dimensyon ay madalas na tinatawag na oras. Ito ay isang dimensyon na umiiral kasama ng tatlong dimensyong pangkalawakan. Habang malayang makakilos tayo sa tatlong dimensyong pangkalawakan, patuloy tayong umaagos sa ikaapat na dimensyon ng oras. Ang konsepto ng ikaapat na dimensyon ay popularisado ng pisikong si Albert Einstein sa kanyang teorya ng relativity. Ayon kay Einstein, ang espasyo at oras ay hindi magkahiwalay na mga bagay kundi magkakasama sa isang apat-dimensyonal na balangkas na tinatawag na espasyo-oras. Sa espasyo-oras, isang pangyayari ay inilalarawan ng mga koordinado nito sa espasyo at oras. Tulad ng paggalaw natin sa iba't ibang direksyon sa espasyo, umaagos din tayo sa timeline ng ikaapat na dimensyon ng oras. Ang paggalaw sa oras na ito ay madalas na tinatawag na arrow of time o pana ng oras. Ang ikaapat na dimensyon ay may mahalagang papel din sa pag-unawa sa kalikasan ng sansinuko. Sa pamamagitan ng ikaapat na dimensyon, nararanasan natin ang daloy ng oras, kausalidad, at pag-unlad ng mga pangyayari. Ang konsepto ng espasyo-oras ay nagpapahintulot sa atin na maipaliwanag ang paggalaw ng mga bagay, ang pagkakabaluktot ng liwanag, at ang epekto ng grabidad. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ang ating pagkaunawa sa oras ay pampersonal. Ang oras ay maaaring lumitaw na mas mabilis o mas mabagal depende sa ating relasyong paggalaw at sa lakas ng mga patagang gravitational field. Ang phenomenon na ito, na tinatawag na time dilation, ay isang bunga ng ikaapat na dimensyon. Bukod sa papel nito sa pisika, ang ikaapat na dimensyon ay nagtangkang manghuli ng imahinasyon ng mga artista, manunulat, at pilosopo. Ito ay sinuri sa iba't ibang akda ng kathang-isip, tulad ng The Time Machine ni H.G. Wells, kung saan naglalakbay ang pangunahing tauhan sa pamamagitan ng oras gamit ang isang makina. Bagamat hindi natin maaaring pisikal na maunawaan ang ikaapat na dimensyon tulad ng ating pagkaunawa sa tatlong dimensyong pangkalawakan. Ang pag-iral nito ay sinusuportahan ng mga teorya at obserbasyon sa siyensya. Ang ikaapat na dimensyon, ang oras, ay isang integral na bahagi ng ating realidad na humuhubog sa paraan ng ating karanasan sa mundo sa paligid natin. Kung wala ang oras, ang tatlong dimensional objects na nasa ating paligid ay hindi gagalaw. Ngunit malinaw nating nakikita na gumagalaw ang mga bagay sa paligid natin. Sa oras bilang linya. Ang mga points na bumubuo rito ay ang mga kaganapan na napapagitnaan ng dalawang dulo. Kung titignan ang linya sa itaas, pero pwedeng maging infinite ang linyang ito, na pwedeng maging mga punto ng inisyal na aksyon at ng kahahantungan. Kung titignan natin ang ating sarili sa fourth dimension, magiging tayong parang isang linya na kung saan ang isang dulo ay ang ating kapanganakan at ang kabila ay ang ating kamatayan. Mahirap talagang isipin ang konsepto ng fourth dimension dahil tayo ay mga tatlong dimensional creatures lamang.
pwedeng makatulong sa ating kalituhan kung tatalakayin natin ang konsepto ng ikalawa at ikatlong dimensyon. Sadyang nakakatuwa ang ganitong ideya dahil hindi natin alam kung mayroong mga fourth dimensional creatures na nabubuhay sa realidad. Sana isang araw ay lubos nating maintindihan ang mga misteryong katulad nito. Mag-like at mag-subscribe para updated ka sa mga susunod pang mga talakayan katulad nito.